Good day kayo sa'yo. Today is Friday, February 2. So, papakita ko lang sa inyo yung mga dapat nating ihanda na gamit natin sa race. So, bukas na yung race natin dahil ultra tayo. Si-start yun ng alas 10. So, ito yung mga gamit na hinahanda ko para sa race day. So, regardless naman kung ultra, so sabihin mo, di ko siya ultra naman yung lalaroin mo. So, regardless yan sa race distance. So, ito lahat yung mga basic na kailangan mong ihanda. Number 1 na kailangan mong ihanda is isang maaasahang bag or backpack. So, dito mo syempre ilalagay lahat ng mga bagay na kailangan mo. Yung isusuot mo, tapos yung mga pagpapalitan mo, sapatos. So, maaari mo din nang gamitin sa paglalagyan pag nag 7-Eleven ka, yung mga yung produkto. So, yun. Numero 1, kailangan mo ng backpack. And then, syempre, kailangan mo yan is yung race bib mo. Ito yung pinakamahalaga. So, example lang to. Dahil yung race bib ko is makukuha ko bukas pa lang dun sa mismong event. So, race bib. Number 1 to. Pinakamahalaga to sa lahat. Hindi ka makakatakbo pag wala kang race bib. So, di ba nga tinalakin na natin na nothing new on race day. So, bawal ang bago. So, ako, singlet. Ito yung singlet. Ang susuot ko ulit doon is yung itong singlet na Cebu. Ito yung binili ko doon sa Expo. So, 750 bili ko rito. Kaya, isusuot ko ulit. Nagmasulit yung pinambili ko. Tsaka masarap siya isuot talaga. Malambot. Tsaka malabig. So, ito. Singlet. Siyempre, kailangan ng ipang ibaba. Ako kasi sanay ako ng compression na shorts. So, ito. Ng Kalenji na brand. So, ito yung pinili ko. Isa pa dahil reflector ray siya. So, lalo na pag ultra, kailangan ko ng extra visibility sa daan. Ito ay underwear. Hindi ko na makikita. So, kailangan underwear. Sabi ko sa inyo, ang underwear, lalo pag long distance, hindi mo kailangan ng bago dito. Bakit? Kasi, ako kasi sanay ako ng underwear. Yung iba, sabi nila, hindi daw sila nagbibrief. So, ako hindi ko kaya hindi nagbibrief. Sanay ako nagbibrief talaga. So, yun, kailangan yung medyo luma-luma na ng bahagya. Hindi dahil para maluwag sa bewang. So, syempre, bawal yung sobrang luwag sa bewang. Baka habang tumatakbo na bacon na pala brief mo malalaglag. Hindi naman ganun. So, kailangan lang yung medyo swabe lang. Yung hindi ka magkakaroon ng... Kasi ang tawag nila dun parang nahadhad. Kailangan kasi medyo luma na para hindi shaping yung singit mo. O yun na lang yung term natin. So, pag kasi ganun, napakasait nun after ng race. So, lumang brief. Actually, yung ibang veterano doon, sabi nila, yung mga may asawa, panty daw na asawa nila yung gamit nila. Kasi, pero totoo naman, di ba, pag tinignan mo yung materials sa panty, tsaka yung sa may pagkakadesign nung sa may bandang singit niya, parang napakalambot. So, sabi nila, gumagamit daw sila nun. So, since wala naman ng asawa, wala din ng girlfriend, so hindi pwede sa akin yung panty. So, yun. Tapos na tayo dun sa isusuot natin. Dapat i-ready din natin yung sapatos natin. So, sapatos. Siyempre, ito, lagi ko itong gamit, Vaporfly. So, ito ngayon, dala ko to. Pero, hindi dahil dala ko to, ito yung gagamitin ko. So, meron pa ako isang dalang sapatos. Ito naman yung B1. Magdadala talaga ako ng spare. Lagi ako nagdadala ng spare shoes. Lalo na pag long distance ang lalaroin natin. So, ngayon ko lang sila testing yung gamitin sa ultra dahil dati nga yung Carbonex ang gamit ko. Since wala pa akong pang ultra talaga na sapatos, so itong muna, alin lang sa kanilang dalawa yung gagamitin ko ngayong ultra. So yung sapatos, ipinapak ko to na lagi na may kasamang medyas. So yun nga, huwag nyo kakalimutan yung medyas, huwag masyadong maikli. Kahit, okay lang na mahaba ang medyas mo, pero huwag masyadong maikli. Natatama yung sa may heel part ng sakong mo dahil sobrang sakit nun, sobrang hapdi nun pag nagasgas yun at nagpaltos. So yun, palagi nyung tatandaan na okay lang mas mahaba, wag lang maikli. Tapos ang medyas ko, yun nga. So hindi ako nagme-medyas ng mga makapal, mas sanay ako sa maninipis na medyas. So number 1 dahil para mas madaling matuyo. Tapos hindi rin siya nag-absorb sobra ng pawis. Kung sasabihin nyo naman, so na pag manipis, so baka magpaltos kayo, sa akin hindi. Basta fit or hapit yung sapatos mo, maganda yung locking ng lace mo. So, hindi ka magpapaltos doon. Sigurado yun. Saka tama yung sapatos na size, yung allowance. So, yun, number 1 yun. Hindi dahil sa medyas, minsan dahil masyadong sakto lang yung daliri ng kuko mo dun sa toe box ng sapatos. Kaya tayo nagpapaltos or namamatay ng kuko. So, yun. Tapos na tayo doon sa mga isusuot ko sa race day. So,
Ito naman yung mga maliliit na bagay na kasama ko pa na ini-empake na ginagamit ko na maaari nyo din gamitin. Siyempre, after ng mga isusuot, kailangan natin ipack yung mga hydration or nutrition natin. So, ito nga yung mga gels. Kasi ito isa is inaano sa tubig. So, yun. Isa pa sa mahalaga is itong Vaseline. So, para saan to? Bakit may Vaseline? So, ito nga yung nilalagay sa mga parte na maaaring mag-chafe sa'yo or magpaltos or maghadhad. Yun yung term ng iba. So ako naglalagay ako nito sa nipple area, tapos sa singit, tapos naglalagay din ako sa may bandang kilikili, sa may dito. Kasi naranasan ko na yun dati. So ngayon kaya ako lagi naka-razor back ng singlet. Dahil naranasan ko dati magsuot na medyo maliit yung kilikili na singlet. So ang nahadhad siya. Yun yung term nahadhad. So, ang napakahapde niya, nantagal niya bago mawala yung sakit. So, ito, Vaseline. Or, kung ayaw nyo ng ganito na pang malagkit, ito isa gamit ko. Baby oil, o kaya naman, pampadulas. Hindi, totoo nga, baby oil, o kaya naman BCO. Kung meron kayong virgin coconut oil, okay din yun. Pero mas madalas, oil ang gamit ko kaysa dito sa Vaseline. Pero itong Vaseline, dinadala ko rin talaga to. So, isa pa na dapat meron ka, regardless kung short distance or long distance, syempre, magkakaiba naman tayo ng pangailangan. So, lalo na dun sa mga kasama natin dyan na newbie pa, dun sa race. So, kami, lalo sa ultra, lagi kami may dala nito. Na pampulikat, anti-pulikat. So, pag nagtatayit na yung muscle, so, syempre, kailangan ma-relax. O kaya naman is efficacent oil, yun yung mga dalawa na laging naming dala. So, nakakatulong talaga siya para yung pain relief sa muscle mo. Lalo na pag yun sa ultra, pag talagang pinupulikat ka na. Sabi ko sa inyo sa ultra, ang pulikat nagsisimula sa calf. Aangat yun sa may alak-alakan mo. Tapos banda yan, sa may bandang singit na yan. Tapos ako nga dati na-experience ko pa hanggang sa dibdib sa dede. Naramdam ko naninigas na yung kalahati ng dibdib ko. So yun yung sa pulikat. So kailangan malaga talaga to na merong andala. So sa short distance, okay lang naman magpahid yung mga kasamahan ko bago pa mag-race. Nagpapahid na nito So isa pa sana dapat nating dalhin is bottled water. So, ito hindi mo naman mo kailangan dalhin dahil meron naman tubig sa mga hydration area. So, kailangan mo lang syempre na maiinom bago mag-start yung race. Minsan sobrang nakakauhaw talaga. So, bago naman mag-start ang race, yung mga hydration booth, sarado pa lahat yun. So, wala kang makakuha ng tubig dahil pangkaraniwan naman sa mga, wala naman halos tindahan sa event place. So, baon ka ng sarili mong tubig. Tsaka lalo na sa mga magte-take ng gel. So, yung bagong mag-race. So, kailangan mo i-flush ng water. So, huwag kakalimutan magbaon ng tubig. So, sa amin, sa ultra, kailangan din namin ng ilaw. So, yun, para visibility na din. Tsaka, yun nga, lalo na dun sa mga medyo malaboy mata, tulad ko, kahit dyan sa Manila. So, may mga parte dyan na experience ko sa Milo. May mga parte dyan na talagang medyo madidilim pa rin. Mainam na magkaroon tayo ng ilaw, yung mga ganito lang, kahit ganito lang kaliit. So, handy na to. So, hindi na to abala sa'yo. Pwede mo siyang iyan sa kamao mo lang, tapos buhayin mo tuwing medyo madilim. Para iwas tapilok, iwas dapa, para na rin sa'yo yun. Tapos para na rin sa mga kasama mong runner sa likod. So, mailawan sila kung kailangan nila ng ilaw. So, sa ultra, kailangan daw ng reflectorized vest. So, ako kasi, sa totoo lang, nakatatlong ultra na ako. Hindi talaga ako nagbe-best kasi naiirita yung ko. Kaya nga, mas simple ang suot ko, mas okay para sa akin. Pero ngayon, lagi naman, may dala ako nito. Reflectorized to. So, ina-attach ko lang to dun sa singlet ko. Para kahit pa paano, sumunod pa rin tayo sa rules ng organizer. So, huwag natin kakalimutan na magbaon tayo ng extrang short. Tapos, extrang damit. Kasi, pagkatas natin mag-race, lalo na dun sa mga may short distance, so wala silang mga finisher shirt. So, kailangan nyo ng pamalit para hindi kayo mababad, lalo na yung mga magbabiyahe pa. So, huwag nyo kakalimutan na magbaon ng pamalit. So, dito naman, yung pamalit nyo, brief or panty, syempre pwede na bago, no? So, isa pa na pwede nyo dalhin is pair na tsinelas or sandals. So, bakit? Lalo na yung mga maglo-long distance na mga first timer. So, ay papayo ko na magdala kayo nito kasi para paglakad nyo na pauwi, kung magko-commute kayo, so marelax na yung paa nyo. Pwede nyo nang tanggalin yung ginamit yung sapatos, bali luwagan nyo yung lace, and then magchinelas na kayo para mas makahinga yung paa, so mas marelax,
magkaroon ng mas better na blood circulation yung paa natin para mas maganda rin yung maging recovery. So, mag-mount tayo ng spare na tsinelas. So, ito na yung pinakahuli. Sa tingin ko, wala naman ako nakalimutan. Lagi ako nagbabaon nito, mga resealable na plastic bag. So, siyempre, lahat ng mga dadali natin, nilalagay ko rito. So, yung spare ko na sapatos, nilalagay ko rin dito. So, lahat ng pinagpalitan ko, mga basa, siyempre, basa yan. Yung mga damit, mga brief, or kung ano man. So, nilalagay ko siya dito para hindi naman siya sobrang maghalo-halo dun sa bag mo. So, yun. Talagang, lalo na itong mga resealable, napaka-handy nito. So, magagamit mo ito uli. So, siyempre, pwede mo rin itong pang Sharon sa 7-Eleven. Yun nga, sa 7-Eleven, nakalimutan ko sabihin na magdala kayo ng sako. Hindi, totoo yun. Dati, nung nakadalawang 7-Eleven na kasi ako magkasunod. So, ngayon lang ako magbimintes sa 7-Eleven after ng pandemic. So, lumaro ko doon dati ng 32 tsaka 16K. So, nung mga time na yun, talagang ang dami, lalo na nung after ng pandemic, napakarami talaga. Pero last year, kukunti na hindi na ganun karami yung pinamimigay. So, okay lang. Tapos yung pala, isang tip sa mga 7-Eleven, agahan nyo punta kung gusto nyo humakot ng madami. At least mga alas 10 ng gabi, pwede na yun, nagsisimula ng hakutan doon. Pero yung mga naman lower category, huwag kayong mag-alala kasi hindi pa rin kayo mauubusan dahil yung ibang booth is nagbubukas sila nung mga bandang paumaga na para mabigyan din yung mga mas shorter category. So, hindi tayo mauubusan lalo dun sa 7-Eleven. Kaya huwag kayong matakot. Pero ibang mga aga, mga alas 10, yun, nandun na sila. Naman sila nakatumpok na yung mga grocery nila sa isang tapos sinakot na sasakyan. So yun, feeling ko wala naman ako nakalimutan. Gusto ko lang talagang ihabol yung video to. So sa isang napakabilis lang, naalala ko lang talaga na gawan to ng content. So para na lang din sa mga newbie na ngayon lang mag-experience na tumakbo, tas dadayo pa. So lahat ng mga bagay na to is yung pine-prepare ko. So yung iba dito, so kung feeling nyo hindi nyo naman kailangan, so huwag nyo nandalin. Pero itong mga to, ito yung pinaka-ultimate na dalahan. Dahil ito na yung pang-ultra na pang-empake. So, yun. Sana nagustuhan nyo yung content natin for today. Kung nagustuhan nyo, pwede ba paki-request na paki-subscribe naman ako. Tapos paki-like nyo yung video natin. So, yun. Sa comment, yun yan, napakasaya. Dahil napakarami nang nagko-comment, nagtatanong. So, yun. Tapos nagpapahatid ng support nila. Kaya napakasaya. Tapos nakakatawa talaga ng puso. So maraming salamat dun sa mga patuloy na nagko-comment dyan. So yun, natatandaan ko na yung ibang mga pangalan nyo. So maraming salamat sa inyo. So yun, good luck sa lahat na mag-event. Pakishare nyo na rin yung video ng mabilisan para umabot din sa iba. So yun, maraming salamat uli. God bless sa lahat. Keep safe.